Isang taon nang nakatenga ang poste sa gitna ng kalsada sa MacArthur Highway sa Mabalacat, Bulacan. Hindi lang pangamba. Pampanga. Kasi meron na palang namatay. Sumalpok dyan sa poste na yan. Turbida, sabi ko na nga ba. Ngayon, hindi pa rin inalis. Matapos mamatay, hindi pa rin inalis. Kung hindi pa lumapit sa atin yung mga residente. Oo. Narito po ang aming exclusive report. Posteng nakatayo sa gitna ng kalsada, posteng nabubulok na at posteng halos matutumba na. Yan ang bubulaga sa mga motoristang bumabaybay sa MacArthur Highway sa Mabalacat, Pampanga. Pangamba ng mga residente at motorista, posibleng pagbulan ng aksidente ang mga nakahambarang na poste sa daan kung hindi pa rin ito maalis at malilipat. Nakakabulaga yan sa mga dumadaan. Ilang beses na rin nga pinost sa Facebook, wala pa rin. Ewan ko nga ba, titigas talaga ng mukha ng mga nandyan Dapat matanggal yon kasi nasa gitna ng daan Delikado yan. 2022 nang natapos ang road widening project ng Department of Public Works and Highways sa daan. Pero hanggang ngayon, naiwan pa rin nakatiwangwang sa gitna ng kalsada ang mga poste. Wala rin kasi itong warning signs at reflectors para maalerto ang mga motorista sa gabi. Ayon sa Mabalacat City Hall, kinalampag na nila ang kanilang electricity provider para tutukan ang paglilipat sa mga poste. Marami na talagang recorded na aksidente. That's why even we come up with a resolution already requesting the PELCO na kung pwede talaga ialisin na yon at ilagay na sa tama. Nakausap ko yung ating PELCO manager 3 weeks ago. Ang sinabi niya sa akin, they're acquiring for a services of a private company para makatulong na at magkaroon na rin ng massive yung transfer ng mga nasagasaan ng widening na parang lumitaw nasa gitna na. Sinadya din ng aming team ang opisina at pamunuan ng Pampanga 2 Electric Cooperative Inc. sa Mabalacat, Pampanga. Agad naman silang nangako na inspeksyonin nila ang mga poste sa kalsada Biyernes kasama ang Mabalacat City Traffic Enforcement Group at mga tauhan ng Pampanga 2 Electric Cooperative Inc. Binaybay namin ang MacArthur Highway upang isa-isahin at inspeksyonin ang mga inirereklamong mga poste. Sa aming pag-inspeksyon ng mga poste, dito napaglaman na karamihan sa mga posteng inirereklamo ay pagmamay-ari ng mga telephone companies at mga cable TV. Magkikitang dugtong-dugtong at wala sa magandang ayos ang pagkakabit sa mga kable. Bukod pa dyan, halos nabubulok na din ang mga poste at mukhang pinabayaan at wala ng pagsasaayos at maintenance na nangyayari. Kasabay ng pag-iinspeksyon ay pansamantalang nilagyan ng mga tauhan ng Mabalacat City Traffic Enforcement Group ng mga warning signs sa mga poste upang magsilbing babala sa mga motorista. Sa pag-ikot po natin, napansin natin na unsafe po yung mga poste. So ang unang ginawa po natin is naglagay po tayo ng mga caution tape at saka mga cone. Para po yung mga motorista natin, parang may babala sa kanila na may mga posting nandyan. Nangako din ang PELCO 2 na agad nilang aksyonan ang mga nakitang poste na pagmamay-ari naman ng kumpanya. We need to coordinate lang po sa Mabalacat kasi po we need to inform them kung ano yung magiging action namin, relocate namin yan. Para naman witness po sila kung ano yung magiging action ni PELCO, transfer namin siya. Para naman alam nila na ginalaw namin to with their consent. Nangako naman ang pamunuan ng Mabalacat City LGU na kaagad nilang aksyonan ang mga hinaing ng kanilang mga residente. The local government unit is just pushing for it. Kami naman hindi kami tumitigil na pinapaalalahanan ng PELCO, pinapaalalahanan ng ating DPWH regarding dito sa mga work na ito. Hindi ko na siguro pwedeng payagan pa sila na magbukas ng trabaho kung meron silang iiwanan din na magiging accident prone. This will start to really we will strict their implementation of the project until such time na hindi sila makapag-comply sa ating mga local government unit instruction. Ayon naman ng DPWH, sa sandaling hindi pa rin alisin ng mga service providers ang mga poste, ay kanila na itong tuluyang aalisin.
nakita po namin na nakagitna nga kasi nagkaroon po tayo ng widening. No? Ang protocol po kasi namin pagka ganyan, pag mga telecom, so binibigyan lang po namin sila ng mga 3 consecutive letter para may first notice, second notice, and final notice. Then pag hindi sila nakapag-comply, kami mismo tinatanggal namin. Ganun nga po, mga telecom ang may-ari ng mga poste na nasa issue. Then tapos na rin po yung mga notices namin. By tomorrow po, mag-i-start na po tayo ng removal ng mga post nila. Ay, nasa linya ng aming telepono si Engineer Arnold De Ocampo ng DPWH 3rd District Engineering Office. Magandang umaga po, Engineer De Ocampo. Good morning po, sir. Aha. Good morning po. Okay. Ngayon, alam nyo na, well, matagal nyo nang alam pala yan, sana ho, inalista ninyo. Regarding po sa post, yun nga po, nag-widening po tayo dun sa area last time, kaya lumabas po yung mga poste natin. Okay. Ngayon po, tapos na rin yung final notice namin sa mga telcom. By tomorrow po, magkakandak na tayo ng removal. Sabi ko sa iyo tatanggalin ka agad nila. Tomorrow, sir, ha? Sigurado yan, ha? Yes po, yes sir. Kasi engineer, nag-road widening kayo, sana may coordination na kayo sa mga telco, sa mga cable TV, kung sino may-ari ng poste na yan at sinabihan ninyo mag-road widening kami, alisin nyo na o itabi na ninyo. Hindi. Inuna ninyo road widening, naiwan yung poste. May balita ako, may na-disgrasya na raw dyan, may namatay na, engineer. Yes sir, yes sir. O ibig sabihin ngayon pa lang, sir, from now on, pwede ba? Parang awa nyo na para walang madisgrasya. Tuwing gagawa kayo ng kalsada, magro-road widening kayo, siguraduhin ninyo na wala kayong may iwan ng mga poste ng ng poste ng electric dyan company, Cable. mga telco, mga cable, itabi na nila muna bago kayo mag-road widening. Hindi yung ora-ora na tira kayo ng tira. Bahala na yung telco dyan, bahala na yung power company na yan. Hindi ho ganon. Dapat ilagay pa rin, isaalang-alang ninyo sa inyong mga isipan na baka may madisgrasya doon. Tama po ba, Engineer De Ocampo? Yes sir, noted po, noted po. Sabi ko sa iyo. Simula ho ngayon, bukas po, pababalikan ko po sa mga tao ko po yan. Dapat po, alas 6 ng gabi bukas, wala na po yung poste na yan. Engineer, pwede po ba? Ay, yes sir, yes sir. Opo. Bukas po, tomorrow morning po, mag-start na po kami. Di ba may hapon? Mayang hapon ko po pwede, sir, kasi ewan ko ba, ginawa niyo yung kalsada na yan, ituturo niyo sa kwan. Sana, kino-ordinate nyo muna, sinabihan ninyo, road widening ito, importante ito, itabi nyo na yung poste na yan. Sana hindi nyo muna inumpisahan yan dahil delikado po, engineer Ano po, next time po ha, engineer. Ay, yes sir, noted po. Pasensya na po. Okay. Anyway, maraming salamat sa iyo, Engineer Arnold De Ocampo. Di ba? Kayo naman sa DPWH, Secretary Manny Bonoan, sir, pakisabihan po yung inyong mga regional director, mga district engineer. Busy. Pag nag-road widening kayo, kausapin nyo muna yung mga kumpanya ng telepono, kumpanya ng kuryente, ng mga cable, na itabi yung mga poste dahil lalapad yung kalsada, di ba? Common sense. Sabihan ninyo yung inyong mga RD, yung inyong mga district engineer. Busy. Kasi lagi tayo pag may namatay na. Busy. Busy? So, Hindi naman po pwede ang busy na yan, lintik dapat nga hindi director Lahat tawag naman tayo busy dyan Dapat commissioner. Bakit? Hindi dapat director ng DPWH. Mga mission. Next time road widening kayo, may iiwan yung poste dyan. Hindi road widening, road hardening. Pinapa-harden nyo mga motorista.